Ephesians chapter number 6, verse number 13. Yan. Amen? So, andyan na kayo? Say amen. So, yan. Unang-una ko nagpapasalamat sa ating mahal na pastor for allowing me again to stand in the pulpit for a long time. So, yan po. And ganun din, ako po'y nagpapasalamat at nakita ko po, ako po'y nagagalak na maraming mga kalalakihan, preachers na nag-step up, na naging preachers po sila. So personally po sa akin yun, kitang-kita ko as mula nung pagkabalik ko, tuwang-tuwa po ako para sa kanila. Amen? So mag-amen nga po kayo mga preachers. Amen? So yan. Amen. So, nagpapasalamat sa grasya ng Panginoon. Okay. His grace endureth forever, sustaining us every day in our lives. Amen. So, yan po ang grasya ng Panginoon. So, lahat po tayo nandoon sa verse number 13 po. Sabay-sabay po natin. Tapos, lipat po tayo sa book of Matthew, chapter 14. So, verse number 13 in the book of Ephesians, the Word of God said, wherefore, sabay-sabay po tayo, wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Ngayon po, lipat po tayo sa Matthew. Yan. Matthew chapter number 14. Okay, andyan na kayo? Amen. Verse number 23 po tayo. This is the story of the Lord Jesus Christ. Amen. So verse number 23. Andyan na. So sabay-sabay po natin itong bigkasin. Amen. Sa verse number 23, sabi po ng salita ng Diyos, and when he had sent the multitude away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Verse number 25, lahat po tayo. In the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. Amen? So verse number 27, but straightway, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. Verse number 28, and Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Amen. Verse number 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, where thou didst thou doubt? Verse number 32, and when they were coming to the ship, the wind ceased. Verse 33, lahat po tayo. Then they that were in the ship, and worship him, saying, of a truth that thou art. Amen. So yan, ating pong title na ating mensahe nito is withstanding the winds of life. So nakita po natin, sa binasa natin kanina in the book of Ephesians, chapter number, 6, verse number 13, that na tayo ay dapat withstand. Saan? Okay, basahin nga ulit natin, balikan natin doon. So, bago po tayo punta doon, let us pray para po kayo maupo na. Heavenly Father, again, we thank you for this time, for this day that you given to us. Salamat po sa biyaya namin araw-araw. Salamat, Panginoon, for the privilege again that I can stand here upang ipahayag ang iyong salita, Panginoong Jesucristo. Lord, dinadalangin ko po ang aming mahal na pastor as he is there teaching the word, Panginoon, sa aming
mga missions. Lord, I pray, God, that you're the one, Panginoon, to be with him, give him strength lagi sa kanyang pagta-travel, Panginoon, back and forth, Panginoon. I pray, God, that you're the one to give them protection lagi, Panginoong Jesucristo, and bring them here this afternoon, Panginoon, safe and sound, O Lord. At ganun din, Panginoon, mga preachers, Panginoon, na nag-preach sa mga kanilang mga pulpito, ang aming mga preachers dito sa aming church, Lord, si Brother George, si Sir Arnold, si Preacher Jonathan, si Brother Bernie, Panginoon, and his company. I pray, God, that you empower them, Panginoong Jesucristo, that thy word na kanilang sinasabi or pinoproclaim or pinipreach is mangusap sa puso ng mga bawat tao. Ganon din, Panginoon, sa aming kalagitnaan dito sa church na ito, Panginoong Jesucristo. At ganon din, Panginoon, pagpalaan niyo po ang inyong mensahe, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon, na ito ay maintindihan ng aking mga kapatiran. Hinihingi ko rin po, Panginoon, ang wisdom, Panginoon, na nanggaling sa iyo, O Diyos, so that I can teach them, Panginoon, thy word, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoong Jesucristo. Again, hinihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran ng aming mga pagkakasala, ng aming mga pagkukulang, ng aming mga kasalanan, o kami man po, Panginoon, ay sometimes selfish, Panginoon. I just pray, O God, that you're the one, Panginoon, to forgive us. We're begging you, Panginoon, that please forgive us. Again, bless our service. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, maaari po tayo pagsiupo. So, balikan po natin in the book of Ephesians, chapter, Ephesians, chapter number 6. So, kinuha ko po ang ating title. Sabi ng Bible, wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. So, ibig sabihin po niyan, nakuha ko yung title niyan, withstand in the evil day. Paano? Tatayo ka. Dahil someday, sa ating buhay, darating sa atin yung evil day. Amen? So, ano ba yung evil day na yan? Okay? So, punta po tayo sa Matthew, chapter 14, verse 23. So, binasa natin kanina yung Bible verse na yon. Amen? Makita natin dito, this is the story na ang Panginoong Jesucristo, siya ay naglalakad saan? Naglalakad sa bundok? Naglalakad sa tubig. Tapos nakita siya ng mga disipulo. Amen? Nakita siya ng mga disipulo, sabi nila siya ay, Espiritu. Okay? Ang Panginoong Jesucristo ay Spirit, naglalakad na Espiritu. Pero sabi ni Peter, hindi, ang Panginoon yan. Ang Panginoong Jesucristo yan. Ngayon, nung nakita ni Peter na ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, ay, kung ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan. Okay? Sabi niya, at ganoon ngayon nangyari, and si Peter, nagsimula na siyang maglakad papunta sa Panginoong Jesucristo, habang ang Panginoong Jesucristo ay nasaan? Nasa dalampasigan? Nandoon sa water. Amen? So, yon, nagsimula na si Peter, and then, pagkapunta ni Peter doon, papunta na siya sa Panginoong Jesucristo, merong isang, anong sabi ng Bible? Merong isang boisterous wind. Sabi ng Bible, meron isang boisterous wind. Ngayon, si Peter na ito ay, sapagkat merong boisterous wind, yung focus niya, pagpunta niya sa Panginoong Jesucristo, nawala yung kanyang focus sa Panginoon. Saan na ngayon ang focus ni Peter? Doon sa wind. Doon sa boisterous wind. Kaya nga nakita ko yung sa Ephesians, and then makikita natin sa book of Matthew. That's why nakuha ko yung title, Withstanding the Winds of Life. Na dapat tayo tumayo, okay, sa winds of life or the evil day. Ano ba yung mga yon? So, naranasan niyo na bang maglakad? Naranasan niyo na bang maglakad sa masyadong mahangin? Di ba? Mas lalo na dito sa atin, pag bumabagyo, ang hirap maglakad. Di ba? So, naranasan nyo na ba yan? So, mahirap ba na gumalaw sa mahangin na lugar or sa
So makita na po natin that wind is one of the powerful source of nature. Amen? So alam niyo po ba yon? Alam niyo po ba ang lumilikha ng storm, okay, is wind? Alam niyo po ba sa dagat, lumilikha ng wave is ano? Wind. Amen? So, yun po. So, wind is one of the powerful source of nature. Ngayon, can wind make you unbalanced habang ikaw ay dumadaan sa matinding hangin? Diba? Can wind cause you to fall? Diba? Can wind blow you away? Is it harder or is it easier to work over the wind? Naiintindihan niyo po mga kapatid? Amen? So, yan. Winds are uncontrollable forces of life. Tingnan natin. Ang wind o ang hangin, hindi natin alam kung kailan yan darating. Di ba? Para ngayon, walang hangin. Maya-maya, meron yan. Di ba? Ganyan din ang problema ng buhay. Ang hangin, hindi mo alam kung kailan darating. Yes, amen. Amen? Pwedeng dumating nang hindi mo inaasahan. Amen? Naiintindihan niyo po ako? Amen. So, ganyan po ang problema sa buhay. The evil day, sabi ng Bible. The winds of life. Okay? Hindi po natin alam kung kailan darating yan. So, makita naman po natin yung nature ng hangin. Hindi po natin alam kung kailan darating. Ganyan po ang problema sa ating buhay. Amen? So, that's why we as a church, we as a believer of the Lord Jesus Christ, we need to learn to manage or handle the winds of life. Yes, amen. Amen? So, paano natin gagawin yon? Of course, we need a strong foundation. Amen? Or we need a better skill. Amen? Para alam natin harapin, alam natin i-defeat alam natin harapin ang problema sa buhay. Amen? So, yan po. Buksan po natin yung ating Bible in the book of Proverbs chapter 10 verse number 25. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Yan. As a whirlwind passeth, so is the wicked no more. But the righteous is an everlasting foundation. Ano pong sabi ng Bible? Yung whirlwind, yung hangin ng buhay, yung problema ng buhay. Sabi ng Bible, passeth, so the wicked no more. Alam mo, kung hindi ka mananampalataya, dyan sa Bible na yan, sa Bible verse na yan, but the wicked no more. Sabi, but the righteous is an everlasting foundation. Alam mo yung wicked dyan is just like a picture of unsaved people. Yes. Amen? Yung righteous, ano naman ang picture ng righteous dyan? Picture niyan, the saved people, us. Yes. Amen. Ang tanong, saved ka ba? Or kabilang ka sa wicked? Kabilang ka sa hindi ligtas? Bakit wicked ang sabi doon? Kasi yung kasalanan mo hindi nahugasan. Hindi nahugasan ng dugo ng Panginoong Yes, Jesucristo. amen. Yung mga mananampalataya naman, yung mga naniniwala sa Panginoong Jesucristo, they are the righteous people. Amen? They are the righteous people. Why? Because their sin have been washed away. Amen? So, yan po. So, sana naiintindihan nyo po yan. So, makita po natin that kung hindi ka mananampalataya, parang madali ka lang iihip ng hangin. Madali ka lang talunin ng problema. Amen? But if you are a believer of the Lord Jesus Christ, you are on the winning side. Yes, Amen? amen. So, yan po. So, ngayon ay pag-aaralan natin what is to withstand. To withstand means to remain undamaged to a destructive force. Amen? To remain undamaged to a destructive force. Yan po ang ibig sabihin ng to withstand. Amen? So, marami tayong iba't ibang klase ng problema. Hindi pare-pareho sa atin. Yung winds of life sa atin, hindi pare-pareho. Sa atin, sa isang tao nga lang, merong maliit na problema, merong malaki. Ay, iba-iba, di ba? So, yun po.
God wants us to withstand by the darts of the evil one. Ang Panginoon, ang Panginoon, gusto niya tayong mag-stand. Gusto niya tayong hindi tayo defeated. Amen? Hindi tayo defeated saan? Sa problema sa buhay. Gusto niya lagi tayong victorious. Amen? So, yan po. Open our Bible in the book of Ephesians chapter 6 verse 13. So, punta po ulit tayo doon. Sabi ng Bible, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Again, ang evil day dyan. Ano ang evil day dyan? This is the wind of life. Amen? Ano tong winds of life? These are the problems. Okay? Ano ito? Yung iba sa atin, tumarating yung winds of life sa atin, that yung iba mayroong mga matitinding problema, matitinding sakit. Amen? Yung iba may mga matitinding pangangailangan. Yung iba nawawalan ng pag-asa sa buhay. Yung iba nawawalan ng trabaho. Yung iba nalugi sa negosyo. Amen? Yung iba rebelde yung mga anak. Diba? Hindi sumusunod yung mga anak. Diba? Yung iba sa atin nalugi sa business. Yung iba, heartbroken. Amen? So, yung iba, di nanalo sa loto. Matinding problema. Ba't kasi nagtataya? Amen? So, ang winds of life that you are, ikaw ay dumadaan sa trials ng buhay, in a great trials of life. Amen? So, kaya ngayon, meron akong 3 points. Okay? 3 points, siguro 5 minutes bawat isa. So, maaga po tayong uuwi. Kaya mag-amen na kayo. So, amen? So, number 1, points po natin. Number 1, for you to be able to withstand sa winds of life is, number 1, stay connected to my spiritual family. Anong ibig sabihin yun? Ano ba itong spiritual family nito? Hindi po ito yung physical family ninyo. Ang spiritual family po natin, this is the, church. This is the church. Ano ba ang church? Ito, yung mga baptized believers. Okay? Saved, baptized believers na member ng ating church. Yan po ang church. Hindi po yung building. Hindi po itong napakalawak na building natin na ito. Hindi po yun yung church. Ang church po, again, is the group of people. Amen? Na sila ay naligtas, okay? Sila ay nabautismuhan, at pinag-aaralan lagi ang salita ng Diyos. Amen? So, yan po ang church. Kaya nga, sa bawat isa po sa atin, habang tayo ay dumadaan sa mga problema, wag po nating itaboy ang church. Wag po natin last na option ang church. Amen? Yes. Always stay connected to the church. Yes. Okay? Kung pwede pa nga, lagi mong uunahin talaga sana ang church, because this is the work of God. Amen? So, papakita mo ang pag-una mo sa Diyos sa papauna mo sa kanyang church. Amen? So, ano ba itong spiritual family? This is the church. Ano ba yung church? This is the ground in pillar of truth. Makikita po natin ito sa 1 Timothy chapter 3 verse number 15, that the church is the ground in pillar of truth. Amen? So, yan. Kung ito ang ground of pillar of truth, sa church na ito, dahil ito ang pinag-aaralan ang truth, ano ba yung truth? This is the word of God. Thy word is truth. Sabi po ng John 17:17. Amen? So, ito po ang salita ng Diyos. Ito po ang katotohanan. At yan po ang pinag-aaralan dito sa ating church. At kung pinag-aaralan ang truth dito, of course, sa atin, as we grow, as we continually connected to the church, amen, tayo ay lumalago sa pananampalataya. Amen? So, buksan niya natin sa Ephesians chapter number 4, verse 11 to 16. Ephesians chapter number 4. Diyan na kayo? 4, number. Amen? Say amen kung nandiyan na kayo. Verse 11, sabi po ng Bible, and He gave some apostles,
in some prophets, in some evangelists, in some pastors, in some teachers. Amen? Ito makikita po natin lahat yan sa church. Ano pa? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen? Till we all come into the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children. Alam mo, if you are a member of this church and if you are faithful dito sa church na ito, sabi po ng Bible, okay, that we henceforth be no more children. Amen? So, ibig sabihin, ang pananampalataya natin hindi lang mababaw, kundi ito ay lumalago. Bakit? Kasi pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Amen? Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Ito ay nagpapatibay sa atin, sa ating mga pananampalataya. Amen? So, yan. Verse number 14, sabi ng Bible, that we henceforth be no more children, tossed to and fro. Hindi tayo parang yung mga hindi naniniwala sa Diyos na kung kahit anong pagtuturo, okay, is pinaniniwalaan nila. Di ba? So, kaya sa buhay, hirap na hirap sila. Dahil kung ano-anong tradisyon ang pinaniniwalaan nila. That is not pleasing the Lord. Okay? Alam mo, pag hindi mo piniplease ang Panginoon sa iyong buhay, the blessing is not there. Amen? So, yan po, na tayo po ay, ulitin ko ulit sa verse number 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, in cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Alam mo, papasalamat tayo dito sa ating church. The Lighthouse Bible Baptist Church stands strong. Amen? Nagtuturo sa atin ng katotohanan, na nagtuturo sa atin ng Word of God, na nagtuturo sa atin ang paano mamuhay ng tama. Amen? So, yan para tayo ay lalo pang pagpalain ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, sabi rin ng Hebrews chapter 10 verse number 25. So, familiar naman po siguro sa karamihan sa atin nito. Okay? Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assemblings of ourselves together. Ipakilagay nga po doon sa para makita po ng ating mga kapatid. Okay, buksan niyo lang po ng Bible in the book of Hebrews chapter 10 verse number 25, not forsaking the assemblings of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, in so much the more as you see the day approaching. Sabi po ng Bible, dito po sa church, okay, kaya nga po meron tayong church. Okay? Dito po tayo nagpapalakasan sa bawat isa. Dito po tayo nagkakaroon ng fellowship sa bawat isa. Amen? So, alam mo, kung if you are a believer of the Lord Jesus, kung ikaw ay ligtas, at naranasan ko rin yan, okay, hindi mo mai-enjoy ang pakiki-fellowship doon sa labas. Hindi mo mai-enjoy ang mga kaharap mo is, halimbawa na lang, yung mga nag-iinuman. Hindi mo mai-enjoy yun. Hindi mo mai-enjoy yung kwentuhan nila is ungodly. Hindi mo mai-enjoy yun. If you are saved, pero kung hindi ka ligtas, pwede ma-enjoy mo yun. Pero pag hindi ka ligtas, sa impyerno ka pupunta. Tatandaan mo yan. Amen? Kaya kung hindi ka ligtas, sana dapat maligtas ka. Trust Christ as your Lord and personal Savior. Amen? So, yan po. See that the church is your spiritual family. Okay? Dito po natin napapakinggan ang salita ng Diyos being preached. Okay? At kung napapakinggan natin ang salita ng God preach, ano pong nangyayari sa atin? Sometimes, when we feel weak, tayo po ay lumalakas. Amen? Sometimes, when we feel hopeless, kakaroon po tayo ng pag-asa because of the Word of God. Amen? So, yan. Ano pa? Sometimes we are feeling defeated. Okay? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, nalaman mo. Okay? Nalaman mo that God loves you. Nalaman mo ang Panginoong Hesus namatay sa krus, inilibing sa pangatlong araw, siya ay nabuhay. Amen. Doon pa lang, sa salvation mo pa lang, ang foundation mo, you are victorious. Meron kang
Amen? So, sana naiintindihan niyo po ako. Meron kang, yung victorious ka sa iyong buhay. Amen? So, di lang yun, hindi ka lang victorious, but you are an overcomer. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Amen? So, alam nyo, ang church is very important in the sight of God. Alam mo, yes, family, in-start ng Diyos with Adam and Eve. Tama ba? Yes. Family. Government, in-start ng Diyos kay Adam. Ano yung ginovern ni Adam? Yung mga animal. Pinangalanan niya isa't isa kung ano yung gagawin ng mga animal. Di ba? But the church, ano po, ang napaka-importante sa harapan ng Diyos. Napaka-importante sa Diyos ang church. Anong ginawa niya? He started the church. Anong ginawa niya? He came down from heaven. Amen? Siya pumunta dito sa lupa, nagkatawang tao. Amen? Hindi nagkasala kahit kailanman. Sabi ng Bible, He knew not sin. Sabi ng Bible. Hindi nagkasala ang Panginoon. Namatay sa cross, inilibing sa pangatlong araw. Amen? He purchased the church with His own blood. Amen? So, yan po. Amen? So, dito sa church, we see that napapakain tayo ng salita ng Diyos. Na tayo ay tumatatag. Amen? Natutuwa ako sa mga iba sa atin. Okay? Tumatatag sila sa pananampalataya. Amen? Especially yung mga preachers. Tumatatag sila. Amen? So, yan po. Number 1 is stay connected to my spiritual family. Pangalawa po, ang ating puntos. Pangalawa, mapapaaga talaga tayo ha. Mag-amen kasi kayo. So, number 2, okay, number 1 po natin is stay connected to my spiritual family. Number 2, put into practice everything I learned. Saan po? Put into practice everything I learned. Lahat po ng inyong natututunan. Saan? Saan mo natututunan? Sa school? Hindi. Natututunan mo sa church. Amen? Dahil sa church, ano ba ang pinag-aaralan sa church? The Word of God. Amen? Ang salita po ng Diyos. Ito po yung pinag-aaralan natin sa church. So sabi po ng Matthew, chapter number 7, verse number 24 and 25. Sabi po ng Bible, therefore, whosoever heareth these things of mine, and doeth them. O, andun na po sa ating screen. I will liken him unto a wise man, which built his house upon the rock. Amen? Verse number 25. And the rain descended, and the floods came, and winds blew, and beat upon that house. Sabi niya, alam mo, if your foundation is strong, okay, mahirap kang maiihip lang ng hangin. Amen? Amen po ba? If your foundation is, sabi po dito, therefore, whosoever heareth these words, lahat po nang natututunan natin dito sa church tungkol sa Bible. Diba? As a Baptist, diba? Ang final authority natin is the Word of God. Amen? So, by the way, for us as a believer, especially as Baptists, we made the Bible as our final authority. Ano sa Bible verse na yan na ating nabasa? The rock, yung foundation natin is the Bible. Amen? At kung ang foundation natin is, sabi ng Bible, tingnan po natin, yung rock, mahirap yan, mayanig. Mahirap yan, ihip-ihip lang ng hangin. Kaya sa buhay natin, foundation natin is the Word of God. Hindi yung tradition ng mga ninuno natin. Amen? So, bagkus the Word of God. Because the Word of God ay nandyan lagi. Okay? Ano sabi ng Bible? Heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. Amen? Maraming mga paniniwala, maraming mga turo-turo na haka-haka dyan, but the word of God stand forever. Amen? So, kaya tayo dapat sana i-practice natin sa ating pamumuhay. Okay? Ang ating mga natututunan dito sa ating church. Amen? Ano ulit yung foundation natin? Sana the Word of God. Amen? So,
Sa James chapter number 1 verse 22, sabi po ng salita ng Diyos, "But be ye doers of the word, and not hearers only deceiving your own self." Sana doers ka ng salita ng Diyos, and not hearers only. Sabi po ng salita ng Diyos dyan. Sa verse number 25 ng book of James chapter 1 verse 25, "But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continue it therein, he being not a forgetful hearer, but doer of the work, this man shall be blessed in his deed." Tignan mo, kung ginagawa mo ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, you are blessed. Okay? Blessing po if you are doing the word of God. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Alam po natin that when we study the word of God, when we hear the word of God, magkakaroon po tayo ng knowledge. Tama po ba? But when we do, kung ano po yung sinasabi ng Bible, dyan po ang blessing ng Panginoon sa ating buhay. Tama po ba? Mali? Tama. Amen? So, yan po. Tapos na tayo. Uwi na tayo. So, we see that putting into practice, okay, things that you learn, the blessing is there. Amen? So, gusto mo bang pagpalain ng Panginoong Jesucristo? Meron tayong 4 dito na pwede nating gawin. Notice 4 things you're gonna do in order to be blessed of God. Okay? First, you look intently into the Word of God. Anong ibig sabihin nun? Means study the Word of God. And continue to do that. Anong ibig sabihin nun? Make it a habit. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, sana make it a habit. Hindi yung ML yung habit mo. Amen? Amen po ba? Hindi yung video game ang habit mo, kundi ang pagsasalita ng Diyos. Dito ka pagpapalain ng Diyos. Okay? Alam mo, ang pera, yan ang last na pagpapala ng Panginoon sa iyo. Tama po ba? Okay? Yan ang, I don't mean last, pero hindi lang pera ang pagpapala ng Diyos sa atin. That is pinakamababa siguro. Pagpapala ng Diyos sa atin. Amen? Anong pagpapala ng Diyos sa atin? Knowledge, good health. Ano pa? Magandang relasyon mo sa mga churchmate. Magandang relasyon mo sa mga kamag-anak mo. Amen? So, yan po, marami po ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Hindi lang po pera. Kaya hindi po, wag po nating ibase ang blessing ng Diyos po sa pera. Okay? Na yung kapitbahay mo mas mayaman sa'yo, sasabihin mo mas pinagpapala siya ng Diyos. Hindi po. Okay? Mas malungkot po yan kung mas maraming pera. Amen? So, yan. Yan po. So, asan na tayo? Una, you look intently into the Word. Ibig sabihin nun, study the Word of God. Pangalawa, continue to do that. It means make it a habit. Pangatlo, remember. Ibig sabihin yan, sometimes you always remember the Word of God. Ibig sabihin nun, sometimes you might memorize the Word of God. Amen? So, yan sinasabi yan ng ating mahal na pastor sa atin po, di ba? That memorize the Word of God. Kaya, when temptation is there, okay, sa pagkukot mo ng scripture, dahil sa pagkukot mo ng scripture, medyo nakakaiwas ka sa mga temptation. Amen? So, yan po. And pang-apat is do it. That's the practice part. Do it. Practice everything I learned from the Word of God. Amen? So, yan, tapos na po tayo sa pangalawa. Last na po, pangatlo po tayo. Amen? So, excited na po ba kayo? So, ano yung una po natin? Withstanding the Word of God, stay connected to my spiritual family. Amen? Dahil sa pag-stay connected mo sa yung spiritual family, pakibalik nga. Yan. Stay connected mo sa spiritual family. Okay? Hindi ka basta-basta mayayanig sa pamumuhay mo. Amen? Hindi ka basta ihahangin lang ng hangin. Problema ng buhay. Amen? Pangalawa, put into practice everything I learned. Sana, natutunan natin because dyan po tayo tatatag. Amen? Dyan po tayo pagpapalain ng Panginoong Jesucristo. Pangatlo is ano ba yung pangatlo natin? Sinasabi ko, turn my focus to how great God is. Amen? So alam mo, kung fino-focus mo sa problema, gaya ni Peter. Nakita po natin kanina si Peter, di ba? Finocus niya yung kanyang sarili
doon sa hangin, hindi sa Panginoong Hesus. Di ba? Anong nangyari kay Peter? Anong nangyari sa kanya? Nagsimula na siyang bumaon doon sa tubig, di ba? Mag-sink doon sa tubig. Tama po ba? Kasi hindi siya nakafocus doon sa Panginoong Jesucristo. Nakafocus siya sa problema ng buhay. If you focus in the problem of life, you will be sink. Amen? So, yan po. Kaya nga po, sabi ng Bible, in the book of Hebrews chapter 12, verse number 2, sabi po ng Bible, looking unto Jesus. Amen? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and it sat down at the right hand of the throne of God. Amen? So, yan po. So, turning my focus to God in His greatness. There is a word for that. Ano? Worship. Nakita po ba natin dito kanina? Do you worship Christ? Because ginawa niyang naging calm yung boisterous wind na yon, di ba? After that, do you worship Christ? Because why? Because He is the Son of God. Amen? Because He is God. Amen? So, yan. There is a word for that. It's called worship. Worship is the secret of withstanding in life. Amen? Worship. Titignan mo kung gaano kabuti ang Diyos. Kung ano ba ang Diyos. Amen? Kung gaano kadakila ang Diyos sa ating buhay. Amen? That He is wonderful, He is glorious, He is marvelous, He is omnipresent, He is omnipotent, He is omniscient. Amen? He is almighty, He is sovereign. Amen? Yan po ang ating Panginoon. Okay? So, turn our focus to our great God. Do not turn your focus on the problem of life. Okay? Do not turn your focus on the big problem of life. Okay? Alam mo, ang gawin mo, i-turn mo na lang yung focus mo because God is big. Amen? So, yan kung gaano kalaki ang Diyos. Amen? So, yan po. In the book of Matthew, chapter number 8, pwede po ba natin ilagay doon? Matthew, chapter number 8, verse 24 to 27. Verse 24. And behold, there arose a great tempest in the wind, and so much that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciple came to him, and awoke him, saying, Lord, save us. Sabi, di ba? We perish. And he said unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the wind and the sea, and there was a great calm. So, we see that in this story, the disciples are afraid. Diba? Saan sila natatakot? Sa Panginoong Jesucristo ba? No, they worship nga, sabi doon sa book of Matthew. Alam mo kung saan sila natatakot? Okay? Saan sila natatakot? Natatakot sila doon sa ihip ng hangin. Doon sa boisterous wind, sabi ng book of Matthew. Amen? So, takot sila doon. Doon sila natatakot. Okay? They are afraid that the boat is going to sink. They forgot that Jesus is in their boat. Diba? So, natatakot sila, nakatulog ang Panginoon. Nakatulog siya doon sa boat. Okay? Tapos yung mga disipulo, takot na takot. Diba? They forgot that Christ is in their boat. By the way, alam mo, your life, okay? Your ship, kung nandyan ang Panginoong Jesucristo, your ship is unsinkable. Amen? Your ship is unsinkable. Amen po ba? So, yun po. Ang ating pong napag-aralan ngayon, ano po yung una? Tayo po, as
as a believer of the Lord Jesus Christ. Amen? Sabi ko nga, ang problema is just like a wind. Parang hangin yan, darating yan na hindi natin ina-expect. Darating yan sa ating buhay. Amen? Kaya sana maging stay connected ka to the spiritual family, which is the truth, the church, the ground and pillar of truth. Dito ka natututo, dito ka nagkakaroon ng pag-asa. Amen? So, yan po. Pangalawa, put into practice everything I learned. Lahat po ng pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos. Amen? Pangatlo, turn your focus how great God is. Not how great your problem is, but how great God is. For you to overcome, right, the problems of life, the evil day of life, withstanding the winds of life. Sana po may natutunan kayo. Amen?